Maging sa syudad, may kapareho ring hamon ang mga mag-aaral. Sa Isla Puting Bato, Tondo, Manila, isang paaralan ang halos 2 taon nang hindi nagagamit. Ito ang Rosauro Almario Elementary School, Isla Puting Bato Annex. Yun, so parang after a few minutes from the main road, nandito na tayo sa ito yung nasunog na Rosauro Almario Elementary School. Naiwan pa ang mga sunog na gamit at libro ng mga bata. Well, actually, 2 building pala sila na nandito sa area. So yung isa is on the other side. I think nasunog yun noong April 2024. And then ito namang building kung nasan tayo ngayon, this was burned down during November 2024. So dito daw ang sinasabi ng mga nagme-maintain ng school and yung mga tao dito, it was caused by a live wire, yung sunog. And then right now, as we speak, wala pa rin nangyayaring rehabilitation. So makikita natin dito sa kwartong to, I think ito isa sa mga classrooms before, bago masunog yung school. So may mga makikita tayong mga personal things and then at the same time parang may mga gamit pa ng mga estudyante. Nakausap ko si Teacher May, na 12 taong nagturo rito. Lahat po nung teaching experiences namin, not just me, mga kasama ko dito lahat. Kasi I think talagang ginusto namin dito, siguro sabihin na natin, passion. Ito siguro yung sinasabing passion for teaching. Kasi we have our chances Binigyan kami ng chance na lumipat ng Maine so many times. Wala ni isa sa amin na lumipat. Ayon kay Teacher May, halos nasa 300 elementary students ang pumapasok dito bago masunog. 2 palapag ito at may 4 na silid-aralan. Ngayon nandito tayo sa second floor ng Rosauro Almario Elementary School. Yung mga bata na pumapasok dito from kinder to grade 3. The reason why it was situated here is for convenience, para mas malapit dun sa kung saan nakatira yung mga bata. They're very much hopeful na sana magawa na tong eskwelahan nilang nasunog way back 2024 para magkaroon ulit sila ng access and makapasok ulit sila sa eskwelahan. Nung time na nasunog tong school mo, anong pakiramdam mo? Malungkot na po. Bakit? Kasi wala po kami. Gusto mo bang maayos pa tong school mo na to? Isa sa mga dating nag-aaral dito, ang grade 2 student na si Jana Will. Malayo na yung eskwelahan namin. Tapos mahirap pa sa budget. Paano mahirap sa budget? Kasi lagi-lagi may pamasahe. Nakatayo ang maliit na bahay ni Jana Will sa tabi ng dagat, malapit sa nasunog na paaralan. Gawa ito sa pawid at pinagtagpi-tagping kahoy. Mahirap ang buhay sa isla. Wala kaming kuryente tsaka tubig. Wala kaming TV. Ngayong araw sasama si Jana Will sa kanyang tatay sa Manila Bay. Kawag-kawag ang tawag sa hanap buhay nila. Gamit ang styrofoam, nagsimulang mamangka ang mag-ama. Ilang linggo siyang hindi nakapasok, ma'am. Dahil sa pagsama-sama sa akin ng maglalambat, maninisid, kasi maninisid siya, tumutulong din magkuha ng tahong, magpipitas. Kahit naghirap siya, okay lang daw para makatulong siya. Hindi ako nakakapasok kasi sumasama ako kay Papa Mangisda para matulungan ko siya sa trabaho niya. Kasi po minsan nahihirapan siya. Matapos ang ilang minuto,
po akong sumisig. Pag nananaw siya, marami to. Kasi nahihirapan siya aakyat. Tama? Madalas tumatama sa mga bato ang ulo ni Mang William sa pagsisid. Habang si Jana Will, nagkakasugat sa binti dahil sa pagtama sa mga bato sa dagat. Masakit sa akin, ma'am. Masakit, nasaktan ako, ma'am. Dahil yung anak ko tumutulong sa akin, tapos yung parang pinagpalit yung pag-aaral niya. Kaya masakit sa akin, minsan naluha na ako, mag-iisip. Pagkatapos nilang pumalaot, nilinis naman ni Nanay Marilyn ang mga tahong. 20 po. 20 ang isa. Opo. Ang pinagbentahang 40 pesos, pinambili ng bagong medyas para sa pagpasok ni Jana Will sa eskwelahan. Kasi wala akong medyas. Gusto ko yun eh. Para hindi makakita yung sugat. Maswerte si Jana Will na yan dahil may pamasahe siya papasok. Kadalasan daw kasi wala siyang pambayad kaya malimit din siyang umabsent. To you, Lord, I give you to you, Lord. Every song I sing, every praise I sing. Good morning, classmates. It's nice to see you today. Tahimik, nakikinig, at sumasagot si Jana Will sa klase. Pero mapapansin na hirap siya sa pagbabasa. Sa kanyang edad na 9 na taong gulang, simpleng mga salita pa lang ang kaya niyang basahin. Mahirap yung basahin eh. Driver. Driver. 2 beses nang nag-grade 1 si Jana Will. Kaya naman tinututukan siya ni Teacher May. Letter na pili mo. Oh, ang tamang sagot ay letter U. Basahin mo Jana. Gab. Gum. Si Jana, siya yung isa sa isa sa kadalasan naming students na palaging absent. Si. Struggling siya magbasa, pero when it comes to lessons, marunong siya, mabilis siyang makapick up, madali siyang nakakasagot. Sinusubukan naman magbasa ni Jana Will. Yun, so itong librong to na meron tayo ngayon, dapat as per Teacher May, sabi niya kailangan nababasa at naiintindihan na to ng isang grade 2 student. So si Jana, as an 8-year-old grade 2 student, titingnan natin kung hanggang saan yung kaya niyang basahin at kung naiintindihan na ba niya yung context ng librong to. Ready ka, Jana? Babasa lang tayo, no? Okay. So, ang title ay? Ingat munting sisiw. Okay. Sa English, ito, nababasa mo na ba to? Hindi pa. So, siguro stick muna tayo sa Tagalog, no? Para hindi mahirap masyado. So, anong ibig sabihin nun? Kailangan ano daw yung sisiw? Mag-ingat. Tama. Very good. Sige nga. Jana, basahin mo nga itong part na to. Isa ako ng sisiw. Nakatira ako sa magandang nayon. Saan daw nakatira yung sisiw?
na magandang nayon. Very good. Tapos, ito, Tanggang, tandang, handang, tandang, tandang, yan. ang aking tatay. Matangkad siya. Malakas at napakakisig. Try lang natin. No, Jana, turuan kita kung paano basahin yung English, ha? So, E, ev, F, every, every morning. morning, Every morning. every morning. Yun. Father. Father, Father. Wakes. fix, Every every one. one. Isa pa ulit. Father Father, wakes weeks, everyone everyone. up Up with with his his loud loud crowing. 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 So, yun. Kaya mo siyang basahin mag-isa na yan, Jana? Di pa rin?